May dalawang lugar na parehong mahiwaga para sa atin dahil hindi pa natin sila lubos na nauunawaan, ang kalawakan at ang kaila-ilaliman ng karagatan. Ang isa, mas mataas pa sa kalangitan. Ang isa, mas malalim pa sa pinakailalim ng lupa. Magkaibang lokasyon, pero pareho ang hamon. Walang liwanag, walang hangin, at sobrang lakas na pressure na kayang durugin ang kahit na anong bagay o buhay. Pero alam mo bang ang NASA, ang ahensya ng gobyerno na kilala sa pagpapadala ng mga tao sa buwan at sa pag-aaral ng mga planeta, ay may matinding interes rin sa dagat? May mga nagsasabing dapat ay mas tinututukan ng NASA ang pag-aaral ng ating daigdig, lalo na yung mga lugar na wala pa tayong masyadong alam, gaya nga ng ilalim ng karagatan at ilalim ng lupa. Gusto kong ipaalala na ang NASA ay nilikha upang tutukan ang eksplorasyon ng kalawakan at ang pagsasaliksik tungkol sa aeronautics. Kaya nga sila tinawag na NASA, na ang ibig sabihin ay National Aeronautics and Space Administration. Natural lang na pag-aralan nila ang buwan o ang planetang Mars o ang mga exoplanets na nasa labas ng ating solar system. Ibang ahensya ang nakatutok sa pag-aaral tungkol sa ilalim ng karagatan. Ang ahensyang nakatutok sa pag-aaral tungkol sa ilalim ng karagatan ay ang National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA. At ibang ahensya rin ng gobyerno ang nakatutok naman sa kalupaan ng Earth at ang ilalim nito. Yan ay ang US Geological Survey o USGS. Kaya naman nakakapagtaka kung anong interes mayroon ang NASA sa ilalim ng ating karagatan. Ating balikan ang kasaysayan. Noong 1957, isang taon bago itinatag ang NASA, may lumabas na artikulo na nagsasabing mas marami pa tayong nalalaman tungkol sa ibabaw ng buwan kaysa sa ilalim ng ating mga dagat. At sa panahong iyon, totoo nga, wala pa tayong sapat na teknolohiya para sukatin o makita ang sahig ng karagatan ng detalyado. Fast forward sa kasalukuyan, kahit may mga satellite at sonar na tayo, mahigit 76% pa rin ng sahig ng mga karagatan ay nananatiling misteryo. Ibig sabihin, mas detalyado pa natin na mapa ang Mars kaysa sa kabuuan ng ating sariling karagatan. Sa tanong na ano nga ba ang ginagawa ng NASA sa kaila-ilaliman ng karagatan, isa sa mga sagot ay matatagpuan sa ilalim ng tubig sa Key Largo, Florida. Narito ang Aquarius Reef Base, ang kaisa-isang operational underwater research lab sa buong mundo. 6 lang ang kasya sa loob, pero sapat na ito para magsanay ang mga astronauts sa ilalim ng dagat bilang paghahanda sa mga misyon sa kalawakan. Sa ilalim ng NEEMO program, NASA Extreme Environment Mission Operations, ang mga astronauts ay naninirahan sa ilalim ng tubig sa loob ng ilang araw o linggo. Isa itong pagsasanay upang maranasan nila ang mga sitwasyong halos kapareho ng buhay sa kalawakan, limitadong galaw, walang gravity at nakadepende sa teknolohiya para mabuhay. Pero hindi lang tao ang kailangang masanay, mas malaki ang papel ng mga robots na balang araw ay gagamitin upang galugarin ang mga karagatan, hindi lang sa Earth, kundi sa ibang mga planeta. Marahil ay napanood nyo na ang ating Alien Ocean series kung saan ipinakilala ko sa inyo ang mga buwan, mga moons ng ibang mga planeta sa ating solar system na puno ng karagatan sa ilalim ng kanilang nagyeyelong surface. Ang mga buwan ng Jupiter na Europa, Ganymede at Callisto at mga buwan ng Saturn na Enceladus, Mimas at Titan ay may malalakas na ebidensya base sa mga datos na mayroong mga karagatan ng likidong tubig na mas malaki pa sa lahat ng pinagsama-samang karagatan sa Earth. At alam naman natin kung saan may tubig, may posibilidad ng buhay. Kaya naman inilunsad ng NASA ang Europa Clipper Mission. Layunin nitong pag-aralan ang yelo, tubig at kung may mga senyales ng buhay sa Europa. Lumipad na ang Europa Clipper noong October 14, 2024 sakay ng Falcon Heavy rocket ng SpaceX. Nitong March 1, 2025, lumapit ito sa planetang Mars para sa isang gravity assist na magpapabilis dito at magtatama ng direksyon nito. Sa December 3, 2026, lalapit uli ito sa Earth para sa gravity assist naman ng ating planeta. Inaasahang makakarating ito sa Europa sa April 2030. Hindi pa sisi
magsisisid ang Europa Clipper sa tubig ng Europa. Pero ito ang unang hakbang sa mas malaking misyon. Dito papasok ang mga cryobots, mga robot na kayang tumunaw ng yelo, bumaba sa likidong tubig sa ilalim at magsiyasat sa dilim nang walang direktang control mula sa Earth. Dahil sa layo ng Europa, kailangang magdesisyon ang mga robot ng mag-isa. Autonomous, self-reliant. Pero para mapaghandaan ito, kailangang magsanay muna tayo sa pinakamalalim na bahagi ng ating sariling planeta, ang Hadal Zone. Ipinangalan ito kay Hades, ang Greek god of the underworld. Ang Hadal Zone ang lugar sa dagat na nasa higit 6,000 meters ang lalim, madilim, malamig at napakataas ng pressure. Isang lugar na hindi kayang tirhan ng tao, ngunit may buhay pa rin doon. Noong 1977, gamit ang deep sea submersible na Alvin, nadiskubre ng mga siyentipiko ang tinatawag na hydrothermal vents. Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ay parang mainit na bukal sa ilalim ng dagat, mga bitak sa sahig ng karagatan kung saan lumalabas ang sobrang init na tubig na galing sa ilalim ng crust ng Earth. Dito sa paligid ng mga vents na ito, laking gulat ng mga siyentipiko nang makakita sila ng isang buong ecosystem. Mga hayop na namumuhay kahit walang sikat ng araw. May mga tube worms na parang higanteng puting spaghetti, alimasag at kakaibang mga isda na hindi pa nila nakita kailanman. Para silang mga nilalang mula sa ibang planeta. Mukhang mga aliens na nagpapakitang kahit sa pinakamatinding kondisyon, may buhay pa rin nakakahanap ng paraan para mabuhay. Ang mga nilalang na ito ay nabubuhay gamit ang init at kemikal mula sa mga hydrothermal vents at ito mismo ang dahilan kung bakit naniniwala ang mga siyentipiko na posibleng may ganitong uri ng buhay sa mga karagatang alien gaya ng sa Europa. Ngunit ang eksplorasyon sa Hadal Zone ay hindi biro. Noong 2014, isang unmanned submarine na pinangalan ng Nereus ang ipinadala sa Carmack Trench sa New Zealand sa napakalakas na pressure sa lalim na 9,990 meters. Sumabog ito o nag-implode. Kinalaunan ay lumutang na lang ang ilang mga bahagi nito kaya nakumpirma ang implosion. Kaya ang hamon, gumawa ng mas matalino, mas matibay at mas independent na robot. Ito ang Orpheus, isang maliit na autonomous submarine na dinevelop ng NASA at ng Woods Hole Oceanographic Institution. Sa ngayon, ang Orpheus ay patuloy na sinusubok sa mas mababaw na tubig. Ngunit ang disenyo nito ay nakatuon na sa posibilidad ng interplanetary underwater exploration. Noong 2023, naganap ang isang pagpupulong ng 40 siyentipiko mula sa iba't ibang larangan. Ang layunin nila, pag-usapan kung posible ba talaga ang isang pagsisisid sa ilalim ng yelo ng Europa? Ang kanilang sagot? Oo, posible ito. Ngunit napakahirap. Pero kung may isang organisasyon na kayang gawin ito, iyon ay ang NASA. Kung magtatagumpay ang Europa Clipper at ang mga robot na tulad ni Orpheus, tayo ang magiging unang sibilisasyon na makakakita ng isang karagatang hindi mula sa ating planeta. At sa panahong iyon, baka makita natin ang hindi inaasahan, hindi lamang buhay sa ibang mundo, kundi ang connection natin sa kanila. Tayo bilang mga nilalang ng tubig ay palaging uhaw sa pag-unawa kung saan tayo nanggaling at baka sa kalaliman ng ibang karagatan mahanap natin ang bahagi ng kasagutang iyon. Ang hinaharap ng space exploration ay nagsisimula sa ilalim ng ating sariling karagatan. Maraming salamat Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, June Waker Sala, Tatay Games, and Black Whites. Maari nyo ring suportahan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung may natutunan kayo o nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, comment, share at mag-subscribe na rin.